Habang abala sa ginagawa ay may ulong sumilip sa aming opisina. Hi everyone, pwede ko bang mahiram si Miss Elizabeth Cruz para maging assistant ko for today? Napanganga ako ng bahagya sa sinabi niya at napatingin sa aking boss na kilala rin naman ni Justin. Sige, wala naman kaming masyadong ginagawa ngayon, ang mabait na sabi ni Sir Errol. Thanks Errol ha, ang bait-bait mo talaga. Sayang lang talaga at straight ka. Yung sabi ni Justin na ikinatawa lang ni Sir Errol. Tara na Elise, aya niya sa akin habang inaalalahang bumukas ang pinto. Naiiling kong iniligpit ang mga gamit ko bago pinatay ang laptop. Inilagay ko mga gamit kong muli sa shoulder bag ko bago ito sinukbit at tumayo na. Iniwas ko ang tingin ko sa iba. Sigurado ako nakatingin sila sa akin, lalo na ang mga taong hanggang ngayon ay natutuwa pa rin sa akin. Note the sarcasm. Nang dumaan ako sa pinto ay bahagya akong siniko si Justin at napaigik naman siya bago sinara ang pinto. Talagang gusto mo akong nilalagay sa alanganin ano? Pwede mo naman akong i-text, nilandi mo pa ang boss ko. Nakairap kong sabi sa kanya habang naglalakad kami papunta sa elevator. Have you seen your boss, love? Kulang na lang itawagin siyang kambal ni Aga Mulak. Sobrang sayang lang na straight siya. Napapalatak niyang sabi bago ako inakbayan at siya na mismo nagpindot sa elevator. Isa pa, ano namang thrill ng text? Sus, baka may pinopormahan ka lang doon, gagamitin mo pa ako. Natatawa kong sabi sa kanya dahil kilala ko na si Justin. Maloko siya at isa pang takot sa commitment. Napansin mo, close ba kayo ng ka-office mate mo na si Denver? Napakamot sa batok niyang tanong at itinulak ko siya palayo sa akin bago nauna maglakad na bumukas ang elevator. Tumigil ako sa paglalakad at hinarap siya. Sinasabi ko na Hoy, matakot ka nga sa sakit. At si Denver, may girlfriend na yun. Umakto siyang parang sinaksak sa puso. Sayang, akala ko pa naman din siya na ang the one ko. Mukha mo. Pang ilang beses mo na ba yung sinabi? At teka nga, saan mo ba ako tinatangay? Nakapamaywang kong tanong sa kanya. Sa isang taping, kailangan ko kasi mag-obserba doon. At ang boring naman kapag mag-isa lang ako. Naisip ko rin na hindi ka pa nakakapanood ng isa. Ano? Sa narinig ay bahagya namang nagningning ang mga mata ko. Hindi pa nga. Sumakay kami sa sasakyan niya at nagbukas ng topic. Justin, ano ba yung ginagawa ng project manager? Well, basically ako nagpaplano, nag-organize at nagmamanage ng isang proyekto. Sa akin nakasalalay ang completion at success ng mga proyektong ginagawa ng kumpanya. Halimbawa, ako ang magde-decide kung sa palagay ko ba ay magiging success ang isang drama kasama ng iba at responsibilidad kong siguruhin walang magiging aberya dahil patay ako sa higher ups kapag nagkataon. Napatango-tango naman ako sa narinig. Wow, parang ang bigat naman ng trabaho mo. Naku, sobra. Tugo na hinahabaan ng salita. So anong drama ang pupuntahan natin? Bagya sa bigat kumikinang ang mga matang tanong ko. Gone with the wind. Sa sagot niya ay nawala ang ngiti ko sa labi at napasimangot. Okay. Walang gana kong sabi sabay tingin sa labas. Narinig ko namang napatawa siya. Bakit ganyan ang reaksyon? Dahil ba si Monique ang bida? Panunukso niya at kung hindi lang siya nagmamaneho, ay binatukan ko na siya. Tumigil ka nga. May iba ako, love. I think I saw a familiar face 2 days ago yata. Tanda ko ang mukha niya kasi first crush mo siya hindi ba? Si Lucas. Oo, siya. Nagkita rin kayo? Oo, Justin. Ang laki ng pinagbago niya sa itsura at sa estado ng buhay. Ako lang yata talagang hindi umangat sa buhay dahil hindi ako nakatapos. May himig biro kunturan. Don't say that, woman. Huwag mo nga maliitin ang sarili mo. Isa pa, tingnan mo ang swerte mo, love. 2 mayamang lalaki nagpaparamdam sa iyo. Magmaneho ka nga dyan. Singal ko sa kanya na ikinatawa niya. Binati lang naman niya ako. He was just being polite. Hindi rin siguro. Lalaki rin ako, love.
Alam kong likaw ng bituka namin. Kasabay ng pagsabi niya noon ay nakatanggap ako ng text at nang tiningnan ko ito ay lumitaw ang pangalan ni Lucas. Speaking. Bago kasi kami maghiwalay, nagpalitan kami ng number to catch up. Naging magkaibigan na magkaklase rin naman kasi kami noon bago ko siya naging manliligaw. Kaya wala akong nakitang masama. Hey Elise, I'm free later. Pwede ba kitang ayain kumain sa labas for dinner? Don't worry, it's just a friendly date. Unless may magagalit. Napakagat ako sa labi ko dahil sa text niya. Gusto ko siyang pagbigyan at nakakatuwa rin namang makipagbanting sa dating kakilala. Pero paano? Siguradong hindi ako papayagan ni Godric. Bakit ganyan ang mukha mo? Sino ang nag-text? Usisa ni Justin habang traffic. Pabuntong hininga kong ibinaba saglit ang phone ko sabay sandal. Si Lucas, nag-aaya siyang kumain sa labas mamayang gabi. So, bakit parang dadalawang isip ka? Don't tell me na si Godric ang iniisip mo. My goodness, Elise. You're single and I will no longer stop you from mingling. You are free to do whatever you want. Hindi yun ganun kadali, Justin. Alam mo yan. Sumingot siya bago muling pinandar ang kotse. Right. Nakalimutan kong meron ka nga palang possessive ex. Nang dumating kami sa shooting site ay halos nakasunod lang ako kay Justin at kahit anumang hiwalay ko sa kanya ay pilit niya akong inaakbayan. Halos pinagtitinginan na kami ng ibang nakakakilala sa kanya at ang iba ay bumati pa at nagtaka na makita ako. Hi guys, meet Elise. Siya ang assistant ko for today. Siya ang naikwento ko sa inyong best friend ko. Say hello love. Buong kilo na pinakilala niya sa akin sa mga kakilala at katrabaho at nahihiya naman akong kumaway at ngumiti. Hindi rin kasi akong tipo ng taong natutuwa kapag may kasamang mayayaman o matataas ang posisyon sa harap ng iba. Hindi ko ipinagmamalaki na may ex akong president ng company niya at best friend na project manager. Go back to work guys, I'm just here to observe. Agad na nahanap ng mga mata ko ang isa sa mga kilala. At talaga namang pantasya ng bayan na si Monique. Bakit naman nga hindi? Hugis coke ang katawan, may malaking hinaharap at pang-upo na talaga ng kinababaliwang aspeto ng karamihan sa mga lalaki. May maamong mukha at mapang-akit ng ngiti. Hindi ako ang tipong babaeng madaling ma-insecure sa estado sa buhay at sa panlabas na anyo. Ngunit hindi ko maiwasang maalala kung gaano kaperpekto silang tingnan noon ni Godric. Bagay na bagay silang dalawa. Hindi maiwasang kumirot ng puso ko sa naalala at sa naiisip. Nang magsimula ang taping ay iniwan ako ni Justin sa isang tabi para kausapin ng direktor. Inabala ko ang sarili ko sa panonood at talaga namang masasabi kong hindi lamang puro ganda si Monique dahil may maibubuga rin siya sa acting. Maging ang kanyang leading man na si Martin Del Carmen ay hindi rin papahuli. Ang eksena nila ay dating magnobyong nagkita muli. Isang may ambisyong babae ang karakter ni Monique at nang makitang walang mapapala sa piling ni Martin ay nakapaghiwalay upang sumama sa isang may asawa. Ngayon, muli sila nagkita at mayaman na ang kanyang ex na iniwan at sinaktan habang siya nananatiling isang kabit lamang na tagong pinupuntahan ng lalaki. Muling binabalikan ni Monique si Martin dahil mahal pa rin daw niya ang lalaki. Ngunit buhi naman ang nararamdaman ng lalaki sa kanya. Habang nanonood ay hindi ko na napansin pa na nadadala na pala ako ng mga eksena at linyahan. Hindi ko maiwasang isipin na may pinagkakahalin tulad ng kwento namin ni Godric sa kanila. Ang pinagkaiba lamang ay hindi ako nagmamakaawang balikan ni Godric. Dahil wala akong masasandalan at desperada na hindi yun mangyayari. Nang matapos ang taping ay bumalik na si Monique sa kanyang upuan habang nagpapahid ng mga luha na parang wala lang. Pagkuway kinuha niya ang cellphone at nang mabasa ang text ay tumawa na parang kinikiliti sa singit. Agaw pasin ang pagdating ng isang pamilyar na itim na kotse at nanigas ako sa kinatatayuan ko. Bakit siya nandito? Bulong ko sa aking sarili at desperadong hinanap ng mga mata si Justin ngunit nawala siyang parang bula. Gusto kong igalaw ang katawan ko paalis at
magtago. Mula na mangyari ang aming sagutan ay hindi ko pa siya muling nakakausap at hindi pa rin ako handang kausapin siya. Nagsilapitan ang lahat ng staffs and crew sa bagong dating para bumati. Bakit ka naman hindi? Gayong ang may-ari ang dumating para bumisita. Hindi ko maiwasang tingnan si Monique na malagkit ang tingin sa bagong dating na si Godric at nakaramdam ng lungkot at selos. Nang mapagtantong dumalaw ito sa taping ng huli. May relasyon na ba sila? Pero ano yun? Bakit ginawa pa rin niya sa akin ang bagay na yun? Nanlamig ako sa naisip. Huwag mo sabihing balak niya akong gawing kabit. I was nearby so I decided to drop by. Dinig kong pagdadahilan ni Godric at napaismid ako nang umiti siya sa lahat. Nagtinginan ng lahat at ang iba ay dumapong tingin kay Monique na nakalapit na. Hinuha ko ay naiisip din nila na sumadya talaga ang presidente ng VEC para sa kanilang actress. Nagtama ang mga mata namin ni Godric at bahagya nag-iba ang ekspresyon ng mukha niya. Ngunit kaagad kong iniwas ang tingin ko at sakto namang bumalik si Justin. It's lunchtime, love. Gusto mo bang makikain na tayo sa kanila bago tayo bumalik sa opisina? Sandali ako nag-isip. Kung aalis ako ay magmumukha akong talunan sa kanya. Kung mananatili naman ako, iisipin niyang para rin ito sa kanya. Mabilis akong umiling. Bakit ba iniisip ko kung anong iisipin niya? Gayong hindi naman siya naparito para sa akin. Kastigo ko sa aking sarili bago tumango kay Justin. 3 mesa ang nakahanda para sa lahat ng mga tao at kasama namin si Justin sa mesa, ang ilan sa production crew. Nagkwentuhan sila ngunit ako'y nanatiling kumakain lamang. Pinigilan ko ang sarili kong ilibot ang aking paningin at binilisan na lang ang pagkain para makaalis na. Justin, balik na tayo sa office after nito ha. Pagsusumamo ko sa best friend ko at naintindihan naman niya ang gusto kong ipahiwatig. Matapos kumain naglakad na kami pabalik sa kotse niya at para namang sinasadyang magkatabi lang ang mga kotse nila ni Godric. Bago tuluyang makasakay sa kotse ay may tumawag kay Justin. Kaya naman bahagya siya lumayo at naiwan akong nakatayo. Parang tangang habang may 2 taong naglalandian sa tabi ko. Tapos na ang shooting ko for today. Why don't we go somewhere private? Dinig kong paglalandi ni Monique at halos kinilabutan ako. Sige, sumabay ka na sa akin pabalik. Bahagyang napakuyom ang kaliwang kamay ko sa narinig na sagot ni Godric at nagtangis ang aking mga bagang. Bago pa ako tuluyang lamunin na selos ay nagbalik na si Justin. Ngunit may pag-alala sa mukha niya. Love, I'm sorry. Pero kailangan kong umuwi. Hinimatay na lang daw kasi bigla si tatay. Mangyak-ngyak niya sabi at agad ko siyang hinawakan sa kamay. May kondo sa Manila si Justin. Ngunit ang bahay nila ay sa Bulacan pa. Sige, okay ka lang ba? Gusto mo ba samahan kita? Umiling siya bago pinahid ang luha. Ayos lang ako, Elise. Wag na, kaya ko na to. Dadaanan ko na rin si Prince at sabay kaming uuwi. Siyang nagbalita sa akin. Sagot niya sa gitna ng pagikbi na tinutukoy ay ang kapatid niya nagtatrabaho rin dito. Sige, okay lang ako, Justin. May jeep naman. Huwag mo na ako alalahanin ha. Mag-ingat kayo pag-uwi at balitaan mo ko. I'm sorry, love. Mag-ingat ka at i-text mo rin ako kapag nakabalik ka na ha. Mabilis akong tumangot, pinagmasdan siyang sumakay sa kotse hanggang sa makalayo ang sasakyan niya. Maglalakad pa lang sana ako pabang ng jeep nang may magsalita. Hop in, dadaan din naman kami sa kumpanya. Natigilan ako, tinignan silang dalawa. Si Monique ay nakataas ang kilay sa akin na parabang sinusubukan akong sumabay sa kanila at sirain ang date nila. Ayos lang sir, sasakay. Naputol ang aking sasabihin. I insist. Pinal na pagputol niya sa aking sasabihin at nakapabuntong hininga ako nang pasakay na niya si Monique katabi niya sa likod habang ako ay katabi ng assistant niya sa harap. Naging awkward na naging biyahe sa pagitan namin. Pinipigilan ko ang sarili kong tingnan sila sa salamin at makita ko anong ginagawa nila sa likuran. I wanna make out with you, Godric. Pwede bang pababain mo na lang siya kung sino man siya? Please, baby.
pagmamakaawa ng babae sa likuran at hindi ako halos makapaniwala. Ganito pala ang ugali ng artistang hinahangaan ng karamihan. Sa narinig ay napatingin na ako sa rearview mirror at sakto naman nakita kung paano ngumisi si Godric sa akin. "Stop the car, Luke." Utos niya sa driver bago ako kinausap. "Sorry, Miss Cruz. Seems like you'll have to walk." Napanganga ako dahil sa gitna ng highway na hindi pwedeng magsakay lang naman niya ako pinabababa. Napapahiya man ay tinaas ko ang noo ko at lumabas. Sinundan ko sila ng may pagngingit-ngit sa aking mga mata. Bago kinuha ang aking cellphone at nag-reply sa text ni Lucas. Tama si Justin. Walang pakialam si Godric sa anumang gawin ko. Kung pwede siyang maglandi ay dapat ganun din ako. Dahil wala naman kaming commitment sa isa't isa. Pumapayag ako makipagkita sa iyo, Lucas. Itutuloy.